So, ang una is itong scooter nila. Ang pangalan is 150X. Alright, mukhang pwede naman upuan to, no? So, okay, upuan natin. Yun. So, unang pag-upo mo pa lang dito, yung manibela niya, napakalapit siya katawan natin. No? Mas relax yung arms natin, yung siko, and yung kamay kasi malapit siya dito sa dibdib. Pagka nakaupo kang ganyan, parang wala lang, parang kang nakaupo sa armchair ng eskwelahan natin. Kaya kapag dinadrive mo siya, sobrang relax. Medyo nabibitin lang ako sa kanyang windshield kasi napakaliit. No? Although, okay naman yan kasi importante, komportable kang nag-ride at syempre, mas may enjoy mo yung pag-travel gamit ng motor na to. Limited lang yung kaya nating i-feature ngayon. So dito lang muna tayo sa design. Ayan. Pagdating sa mga buttons niya, bago sa paningin ko to dahil yung kanyang design ng mga buttons, and yung mga lettering, ayan. So kakaiba siya para sa akin. Pero hindi naman siya mahirap intindihin. Ito yung brand niya, Zontes. At ang nag-import nga pala ng motor na to is yung Bristol Motorcycle Philippines. Okay, sa ngayon wala siyang bar end. Pero meron talaga to, ito sa kabila. O tinanggal lang nila. Okay, sa upuan niya, ito yung pinakagusto ko sa mga Zontes bikes. Hindi nila tinitipid yung mga upuan. At ang ganda ng shape ng upuan niya, meron siyang separator para sa angkasan at dito mismo sa mismong driver ng motor. Alright? Then, keyless na nga pala to. Same sa mga ibang bikes. By the way, meron nga pala akong Zontes 400G. Same lang yung kanilang key fob. Pero yung key fob nila, wala nang pindutan. Kasi kapag ino-on mo yung bike na to, wala ka nang pipihitin, basta pipindutin mo lang, mag-on na siya. Yung tank niya, nandito, so wala na siyang cover, ito na mismo yon. At keyless din po ito. Kapag na-sense na ng key fob at napindot mo na yung on, pwede mo nang buksan yung kanyang takip ng fuel. Okay, dito naman sa rear end niya, pansinin niyo ito yung fairings, di ba? Yung design ng fairings niya, diretso hanggang sa kanyang grab bar. Ayun o, hindi mo mapapansin na grab bar siya. Yun nga lang, hindi kagaya sa ibang motorcycle, meron silang butas dito para lagyan ng top box bracket. Pero dito, wala lang. Malinis lang, yun. So yung taillight niya, separate siya, may hati siya sa gitna. Ang ganda ng design no? Mala Honda Click yung design ng kanyang taillight. Yung mga parang rainbow. At mukhang sa mga ibang variants ng bikes nila, meron din siyang camera. So sa harap at likod. Sa variant na to, walang naka-attach. Okay, dual shock absorbers. Yung swing arm niya is eto. Disc brake yung likod. At mukhang ABS din siya. No? Liquid cooled. Ayan, ito yung apakan ng angkasan. Dito makikita yung kanyang chassis number. Same sa mga ibang motor. Dito yung apakan. And then, para makapag-relax ka, pwede rin siyang apakan dito. Kulay matte green yung fairings niya with small touch of yellow na sticker. Ito yung sinasabi ko sa inyo, sa variant na to, wala nakalagay na camera, pero mukhang pwede naman siyang lagyan dyan. Kung meron kayong bibilin na with dashcam, pwede mong ilagay dito para kumbaga malinis ng tignan at yung camera lang nakikita dito. Yung headlight niya, parang same sila nung Honda kanina, no? Pero ito mas pinalapad lang. Meron siyang daytime running light dito. Projector lamps yung kanyang mga headlight, pati yung dito. At mukhang ilaw din to. Galing no? Ayan di ba? Angas. So disc brake yung harapan niya, ayan. Size ng gulong sa harap, 110/70 by 14. CST brand. ABS siya, ayan Then sa likod naman, 130 by 70. Mas maliit nga lang yung gulong sa likod, by 30.